Magandang voice. Amen. God is so good. Di ba? Ang ganda po ng awitan natin. Kanina pa lang po sa opening, grabe na yung presence ng Panginoon. Sa awitan natin, sabi ko, yun na yung message. So, pwede na tayong umuwi. Amen? Kung nanamnamin po natin yung bawat lyrics ng message ng mga awitin natin kanina, ano na po, yun na po yun. Yung ating mensahe ngayon, sabi ko nga, grabe ka Lord. Talagang sa awitin pa lang nangungusap na ang Panginoon sa atin. Amen? And yun nga po, the reason that we worship is because of who He is. Di po ba? We worship Him because of who He is. Hindi po nag-worship tayo because of the blessing that we receive, dahil po sa mga biyayang nare-receive natin, but we worship kung sino po siya. Amen? So, hindi po dapat nakikita kung paano tayo mag-worship, kung ano nangyayari sa ating mga buhay. We worship because of who you are. Di ba? Kung sino ang Panginoon, o paano natin kilala ang Panginoon. Di ba sabi kanina ni Ate Ayush, sabi niya, our God is good. Amen? Napakabuti ng Panginoon. So, kung mag-worship tayo, talagang sabi nga po, we should give the best na ibibigay natin sa Panginoon kasi yun yung tinitingnan sa atin ng Panginoon. Amen? Amen. So, napakabuti ng Panginoon at pinagbigyan po tayo ulit. Naririto po ulit tayo. And siya po ang maluwalhati at masamba sa ating service na ito. Siya lamang ang dahilan. Amen? So, before po tayo dumako sa kanyang salita, let's all pray. Hallelujah, Father God. Lord, we honor you, Lord God. We exalt you, Lord God. Lord, you're the reason that we are here, Panginoon, O God. Lord, ikaw lamang aming sasambahin. Ikaw lamang aming pupurihin, Panginoon, Lord, because of who you are, O God. At paano ka naming kilala, Panginoon, O Lord. Sa umagang ito, Lord, lalo ka magpakilala sa amin, Panginoon, Lord God. Buksan niyo po ang mga puso ng bawat isa, Panginoon, O Lord, na marinig ka, makilala ka, Panginoon. And Lord, we pray that this word, Panginoon, ibibigay mo po sa amin, Panginoon. Ito po magbigay sa amin ng katugunan, ng kalakasan, Panginoon. And Lord, also healing in our hearts, Lord God. Because Lord, alam po namin na yung salita, Panginoon, ito ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan. Ito ang nagbibigay sa amin, O God, ng kaligayahan, O Lord God. Because in your presence, there is fullness of love and joy, O God. Because you are our God, Lord. Maraming salamat, Panginoon, Lord God. We enthrone and we exalt you, Lord God, in the name of Jesus. Amen. Amen. And buksan po natin yung ating mga Bible. If you have your Bible with you, let's open it sa Pilipos po, sa Tagalog, and sa English po, sa Philippians. So, with honor of His Word, tumayo po tayo and basahin po natin. Itong ginagawa po natin is a part of a Bible reading. Amen? So, basahin po natin. Sa English version po muna, sabi po dito, in Philippians 2, chapter 1 to 18 lang po tayo. And 1, is there any encouragement from belonging to Christ? Any comfort from His love? Any fellowship together in the Spirit? Are your hearts tender and compassionate? Then, 2, make me truly happy by agreeing wholeheartedly with each other, loving one another, and working together with one mind and purpose. Don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourselves. Don't look out only for your own interests, but take an interest in others too. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Instead, He gave us His divine privilege. He took the humble position of a slave and was born as a human being when He appeared in human form. He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Therefore, God elevated Him to the place of highest honor and gave Him the name above all other names, that all name of Jesus every knee should bow in heaven and earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Dear friends, you always followed my instructions when I was with you, and now that I am away, it is even more important
Work hard to show the result of your salvation, obeying God with deep reverence and fear. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Do everything without complaining and arguing, so that no one can criticize you. Live clean, innocent life as children of God, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people. Hold firmly to the world of life, then on the day of Christ's return, I will be proud that I did not run the race in vain and that my work was not useless. But I will rejoice even if I lose my life, pouring it out like a liquid offering to God, just like a faithful service is an offering to God. And I want all of you to share that joy. Yes, you should rejoice, and I will share your joy. Amen? Salamat sa pagkabasa. Pwede na po tayong umupo. Napakabuti ng Panginoon. At ang ganda po ng message na ito. Di ba nga sabi ko po kanina, yung awitin natin, ito na po yun. Na-summarize, kung sa kumpa, ito po yung pinanggalingan kanina. Sabi ko nga, grabe ka Lord. Ang ano nyo po lang po. Hindi naman po sa, bakit po tayo, baka magtataka po kayo. Sasabihin natin, ba't parang paulit-ulit yung message? Kasi minsan, pag paulit-ulit, ibig sabihin, mayroon tayong hindi pa nakukuha. Hindi pa natin nagagawa. Amen? Kasi yun ang gusto ng Panginoon sa atin. So baka sabihin natin, paulit-ulit lang naman yung message, yun na yun. Pasalamat tayo dahil pinuulit-ulit. Ibig sabihin, gusto ng Panginoon na umayos tayo ayon sa kanyang kagustuhan. Amen po? So dito po, napakaganda po ng, message na ito. Ito kasing Philippians na to, ito po yung unang church na tinatag po ni Paul sa bandang Europe. Amen? Sa Macedonia. So, at mga Romanians po ba, mga tao po doon sa Philippians. Oh, yun. Philippians is a church. Church po siya. Kung saan po yung tinatag ni Pablo. And ito po ay ginawa niya, itong salitang ito, nung time na nasa imprisonment po siya. Grabe, no? Grabe yung laman nung letter na to. Hindi mo iisipin na yung taong nagsusulat is, nasa bilangguan. Grabe yung grabe yung kanyang connection with the Lord. Grabe yung pagkakilala niya sa Panginoon at paano niya minamahal ang Panginoon. Isipin niyo po yun, yung nakikita lang niya po niya is 4 walls. And then before, pag naka-imprison ka daw, naka-chain ka pa. So, grabe yung ni Paul po. So, isa po yan dapat sa isang tinitingnan natin na si Paul nga, di po ba? A prisoner of Christ po siya. Yun, isa yun sa inano niya na pinagmamalaki niya na imprison siya because of Christ. Amen? So, dito dumako po tayo. Sabi nga po nila, yung digging are the verse sa Philippians 2:1-5. Sa Philippians 2:1-5, this chapter contains the exhortation to unity, union, love, and concord. Ano po ba yung concord? Yun po ay harmony. The humility and lowliness of mind and becoming a Christ-centered life. Ano po ba yung Christ-centered life? Di po ba? Ang buhay na kay Kristo, ano po? Ang buhay na kay Kristo ay Jesus. Sa buhay po natin na mayroon po tayong Kristo, there is fullness of love, peacefulness, joyful righteousness, and the best thing po dito is the everlasting life. Amen? Amen. And then dito nga po sa verse 2, sinasabi po dito is about the unity. Yun nga po kanita. Love one another in one mind and purpose. So bawat isa po ba sa atin dito, alam na po natin ang ating mga purpose. Amen? Yun po nga sabi nila, walang halaga kahit na 10, 20, 30, 50 ka pa na Christian if you don't know your purpose. Kung hindi po natin alam kung ating purpose. So, God is so good na pinapakita na po sa atin ng Panginoon kung ano tayo, anong purpose natin. Amen? Kaya nga po, di ba, sabi nga po sa awitin natin, we worship Him. Kung paano natin siya kilala. So, kayo po ba? Paano po ba kayo magpakilala? Amen? So, paano po natin kilala? Naiyak po ako nung mayroon ako nakita na sinabi that, I am a child of God. I am redeemed. I am created. Grabe, no?
We are created. And I am wanted. Hindi pala tayo unwanted. So, tinanggal ko na sa isip ko na unwanted ako. Amen? We are all wanted. Kasi, binayaran tayo ng Panginoon. We are redeemed. We are priceless. Oh, amen? And dito po, sa chapter natin na to, is inapakita sa atin ni Paul dito na dapat mayroon tayong attitude. Have the attitude and characteristic of Jesus. In this chapter 2, 1 to 5, is dito po is pinapakita, inaano po dito ni Paul na magkaroon tayo ng attitude and characteristic of Jesus. Yung lagi po natin naririnig na Christ-like. Amen? So, dito po, bigyan diin po natin sa verse 3. Sabi po dito, don't be selfish. Don't try to impress others as better than yourselves. Amen? Minsan, nangyayari po kasi lalo na po ngayon sa panahon natin, nagiging self-centered na po ang mga tao. Mga selfish na po. So dito, sinasabi sa atin ni Paul, don't be selfish, don't try to impress others as better than yourselves. Kasi minsan, ang tingin natin, magaling tayo. Pingin natin, much better. Ba't anong ginagawa niya dyan? Mas magaling ako dyan. Diba? Minsan, ganun tayo. O bakit siya? Mas magaling ako. Ganun ang tingin natin sa ating mga sarili that we are much better than others. Yung mga nandun yung sa puso natin at isipan natin, minsan yung mga kayabangan. Mayabang pa rin tayo. Ayaw man natin i-accept, meron pa rin tayong mga kayabangan sa sarili. Yun yung natin is, lalo na kung marami sa atin pumupuri, marami tayong nare-receive na praises, maraming nagre-recognize sa atin, ang natin sa sarili natin that we are better than them. Na magaling tayo kaysa sa kanila. And because of that, nagiging boastful tayo. Nagiging proud tayo sa sarili natin. Kasi naliniwala tayo na magaling ka eh. And because of that, nagiging blinded tayo. Dahil sa pakiramdam natin that we are much better than others. And be careful po tayo dyan. Kasi dyan, yan po yung attitude ni Satan. Masyado siyang proud sa sarili niya. Na gusto niya, kapantay niya, at higitan pa ang Panginoon. So, yun yung gustong i-remove sa atin. Eliminate yung ating pagiging boastful, pagiging proud na sa tingin natin we are better than others. So, kung anuhin po natin, ito po, natakal na po ito. Paano po tayo mag-response? And inuulit lang po. Amen? Baka, kung sa remind lang po. Amen? And don't look out only for your own interests and others too. Ito po yung sinasabi ko kanina na minsan tinitingnan na lang natin yung ating mga sarili. Kung ano po ba ang benefit ko nito? Ano bang makukuha ko nito? Doon na lang po tayo. So, inaano po dito sa atin na yung attitude natin towards others. So, sabi nga po, part of our journey towards spiritual maturity is that we continue to live for God and for other people. We should live with humility towards others. Sabi nga po, sa awitin dati, na namumuhay tayo, hindi lang sa ating mga sarili. Amen? That we should live for others. And this is the time to change our ways and be better from each other. Yung attitude natin na maging maganda ang ating relasyon sa bawat isa. And most importantly, yung relationship natin sa Panginoon. Kasi pag ito na-eliminate sa ating mga sarili, yung ating mga attitude towards sa ating kapwa, lalo na yung pagiging proud natin, pagiging boastful natin, matutuwa sa atin ng Panginoon. Kasi ang papalit dyan is humility, humble heart. Kasi matututo tayong magiging humble. Amen? So, dito po sa verse 5, sabi po dito, you must have the same attitude that Christ had. Amen? Ano po ba yung mga karakter ng Panginoon? Grabe, no? Yun yung gusto sa atin. And ang inaano po dito is, pinu-point out dito ni Paul is yung pagiging servanthood and humble ng Panginoon. Yung humility niya.
Amen? Kasi gusto ng Panginoon na ito po yung meron tayong character. Kasi same as Him, yung kanyang pagiging humble. Our attitude about ourselves. So we have the same attitude that Christ Jesus had. So we should clothe ourselves with humility, obedience, and great love. Bakit po great love? Hindi lang love. Great love. Kasi ito po ang binigay sa atin ng Panginoon. Ito po ang ang Panginoon sa atin, yung amazing love niya, yung great love niya. And dito po is, inaano po dito ng Panginoon is we should be in love and in purity. So di po ba, kailangan po pala lagi po tayong in love. In love po tayo sa Panginoon. Amen? And as we go along in a spiritual maturity, we should always admit our mistakes. Andun po yung acceptance. Our sins in order for us to change and grow. Kasi sabi nga po nila, acceptance is the key. Kasi yun po yung pagtanggap mo na ikaw ay ganito ka. Nandun yung malawak na pagbabago at pag-grow ng bawat isa sa atin. And sabi nga po, di po ba, the more we know God, the more we will see how humble God is. The more tayong nagbabasa ng kanyang salita, the more natin nakikilala ang Panginoon, and because of that, nagiging humble po tayo. Nakakahiya na ganito tayo, grabe. Kasi pag babasahin natin ang salita ng Panginoon, babasahin natin yung Bible, pinapakita dito kung paano ang Panginoon namuhay. Amen? Sa span of His life, 33 years, and yung ministry niya is 3 years, grabe yung pinakita ng Panginoon dito. So by that, magiging tayo, humble talaga. Ito yung tinuturo sa atin ng Panginoon. So the more nakilala natin, kaya nga di ba yung awitin kanina, ano ba ang pagkakilala sa atin ng Panginoon? Amen? So yun po, sinasabi po dito that the more we will desire to walk in God's ways and obey His word. So, the more po tayo nasusunod, mag-o-obey sa Kanya salita. And dito po sa verse, sa 1 to 5 na to, tinakal din that salvation is to make a difference in the way we live. Kasi sabi nga po kanina ni Brother Julius sa kanyang, na kung tunay mong tinanggap ang Panginoon sa buhay mo, makikita dapat ang pagbabago. Diba? Inisa-isa po niya kanina, yung katangian ng katawan ng isang tao. So, dapat nakikita po talaga kung paano tayo mamuhay, the way we live, a Christ, godly live, na tinatawag. Amen? Kaya nga mga kapatid, pagsikapan natin na mamuhay ayon sa salita ng Panginoon. Sa Word of God. Kung paano po yung sinasabi sa atin. So, yun po, napakabuti ng Panginoon dahil talagang kinokorek po talaga tayo kung paano tayo mamuhay. And dito po, punta na po tayo sa Philippians 2, 6-11. So, sa 6-11, sinabi po dito na, though He was God, He did not think equality with God as something to cling to. Instead, He gave us His divine privilege. He took the humble position of a slave and was born as a human being when He appeared in human form. He humbled Himself in obedience to God and died a criminal death on a cross. Therefore, God elevated Him to the place of highest honor and gave Him the name above all other names, that all the names of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen? So dito po, pinakita po dito that Jesus humbled Himself for our own sake, rather than coming first to be God and King instead. Pwede naman po siya pumunta dito na siya ay Diyos, na siya ay hari, pero hindi po yun ang ginawa ng Panginoon. He humbled Himself. Jesus humbled Himself for our own sake. He gave up His divine privilege. Hindi naman po totally na tinanggal niya. Parang lang niya, sinantabi lang saglit. Parang saglit lang. Para sa atin. Kasi nga, ang ililigtas niya tayong mga tao. So Jesus Christ obeyed freely and gave up who He was and come in form of human being. So, yun po, dito pa lang pinakita kung paano mag-obey ang Panginoon.
Una, dito nag-obey siya. Ay, nag-humble siya. Di po ba kung tayo minsan, bakit ako? Ba't ko gagawin to? Lalo na pag tingin natin, napakataas natin. Lalo na pag tingin natin, napakatalino natin. Lalo na pag may posisyon ka. Why me? Minsan may ganun pa tayo. Bakit ako? So, di ba? Pero si Jesus never po siyang nag-ano na bakit? And he humbled himself and freely give up. And nag-obey po siya. At yun nga po, pumunta po siya dito sa atin with a human being. And nung time na pumunta po siya dito, grabe rin po yung struggle. Sa pagbubuntis pa lang ni Maria hanggang sa ipanganak siya, grabe na po yung naranasang struggle. And saan po siya pinanganak? Sa pinakamababa. Nawala ni isa sa ating tao ang nakaranas ng ganun. Nasa mga maganda pa tayong mga ospital. Sa mga lying in. Yung iba pa nga sa St. Luke's. Yung mga social. Doon, kasi gusto nila syempre ibigay the best. Yung pagkapanganak pa lang, nag-i-invest na. Lalo na yung mga hindi pa magkaanak, ang tagal mga anak. Kasi meron akong kaibigan na ganun. Talaga sabi niya, habang inaantay ko yung bibigay sa akin ng Panginoon, ire-ready ko kung saan siya ipapanganak. At talagang ginawa niya, pinanganak siya sa St. Luke's, social. Pero ang Panginoon, saan po siya pinanganak? Sa pinakamababa. Amen? So doon pa lang, napapakita na sa atin how humbled Jesus Christ. And nung time na pumunta siya dito, sabi nga po kanina, di po ba? Nung time na nag-ministry po siya, at nung time na ipapako na siya sa krus, ano po yung naranasan niya? Jesus was humiliated and oppressed for our sake. Jesus obeyed the will of His Father in order to sacrifice for our sins. The word sacrifice. Magagawa mo kaya yon para lang kay kapatid, gagawin mo ang bagay na to sa sakripisyo mo, yung oras mo, yung effort mo, di po ba? Pero grabe ditong ginawa sa atin ng Panginoon. Sacrifice for our sins. And yun nga po, kung alalahanin lang po lagi natin, remembering how God Jesus sacrificed for us. Grabe, may iyak po talaga tayo na, mag-ano ka pa ba sa pagpapatuloy mo sa Panginoon? Magko-complain ka pa ba? Grabe, no? O yung mga pinagdadaanan natin sa mga buhay po natin, isipin po natin kung paano nag-sacrifice ang Panginoon. Before po siya napako sa cross. Kaya ngayon po yung lagi nilang sinasabi, lagi mong babalikan yung cross. Kasi bago po siya napako sa cross, ang tindi ng pinagdaanan niyang sacrifice. Amen? Alala ko kanina yung sinabi ni C.I., nabugbog man tayo, pero tagumpay tayo. Ito ang nangyari sa Panginoon. Matindi man ang nangyari sa Kanya, nabugbog man tayo, pero tagumpay. Amen? Kaya nga po kayo naririto dahil tagumpay. For 1 week na pinagdaanan natin, ang daming nangyari. Parang roller coaster. Pero, you should be proud na nandito ka because tagumpay. Amen? Kagabi pa lang na nag-desire ka at naisip mo na gusto kong makipag-dwell sa Panginoon, tagumpay na po yan. Amen? So, lagi po nating look forward that every Sunday is maibigay natin yung panahon natin sa Panginoon. Amen? And dito po, sinabi po dito that therefore, God elevated Him to the place of highest honor and give Him the name above all other names. Dahil sa kababaang loob ng Panginoon, ibinigay ng Diyos Ama that His name is above all name. Amen? And every tongue confessed and declare that Jesus Christ is Lord, and every knee bows. Ganon po ang ng Panginoon, yung kanyang humbleness. Lagi po, di ba, sinasabi na ang Panginoon ang magtataas sa atin, kahit sino pa yung maglulubog sa atin. It's always our God. Amen? And lagi po nating alalahanin yung sakripisyo po sa atin ng Panginoon. So dumako na po tayo sa Philippians 2:12-14. So dito po, ano po yung sinasabi po dito? Dear friends, you always followed my instructions when I was with you.
And now that I am away, it is even more important. Work hard to show the results of your salvation, obeying God with deep reverence and fear. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Do everything without complaining and arguing. Amen? So dito po sinasabi din ni Paul. Paul tells us to take seriously on our salvation. Evaluate our salvation. Every believer should check and must have a self-examination. Sabi nga po, check din. I am saved. Are you saved? Naalala ko nung pumunta dito si Pastor Arnel, yun yung tinanong na. Tanungin mo sa katabi mo, sure ba siya na save siya? Amen? So alam ko po lahat ng naririto ngayon ay saved. Amen? Alam na po natin. Di ba? Alam na po natin yung ating identity because we already know God is. And salvation is through God's grace. It's a gift. Hindi po natin yan in-earn. Di ba? Amen? And dito po, makikita po sa bawat isa sa atin. Kaya nga sinabi ko, naniniwala ako na ang lahat dito ay saved. Because the evidence of our salvation is, una po dito, faith in Jesus, that we must have the genuine faith. Yung totoong pananampalataya natin. And next is the fruit of the Holy Spirit. Sabi nga po nila, nakikita sa bunga ng bawat isa. And then, spiritual growth. Yun po yung sinasabi sa atin that we should grow, na hindi po tayo stagnant. Kasi kung talagang tunay na nakipagkaniig ka, tinanggap mo, makikita po sa atin yung ating paglago. Amen? Spiritual growth. And then, transformation. Ay, paulit-ulit na po ito. Alam na po natin, di po ba? Sa 1 Corinthians 5:17, ano po sabi po doon? O, di po ba? Na makapag nung time na nakipagkaniig tayo sa Panginoon, the old has gone. And we are now the new creation. Amen po? And then, dito po is, sabi nga po nila, pag, ano po tayo, pag talagang, nandun na po sa Kristo natin. Kahit naman po yung iba na wala pang Kristo, nakakagawa nito, yung good works. Pero sa atin palang mga lingkod at mga anak ng Diyos, matik na pala to, yung good works. Yung iisipin po natin yung ating, iisipin po natin yung ating, tawag dito, yung ating kapwa, lagi. Nagagawin natin yung, yung kapakanan ng ating kapwa. And binibigay natin, naggagawa tayo, yun yung sinatawag na mga charity, kung paano tayo makitungo sa ating kapwa, na time na nangangailangan, at yun, binibigay po natin. So ito po, doon po makikita sa atin yung evidence of our salvation. And sabi nga po dito, we should cultivate and grow our salvation through obedience and perseverance. So dapat lagi po tayong sumunod at mayroon po tayong perseverance. Amen? And na mga lingkod ng Panginoon, ng mga anak ng Panginoon, habang nandito tayo sa mundo, we are in the process of sanctification. So ano po ba yun? Siniset apart natin yung sarili natin. Pinupurify natin. Di ba ang purification, kung nakikita po natin, ang daming stage ng pag-filter. Especially pa lang sa tubig. Bago lumabas yung tubig na malinis, ang dami po palang pagdadaanan yan na stage. So ganun po tayong mga Kristiyano. We're in the process of sanctification. So, pinupurify tayo. Siniset aside tayo. Kini-cleanse tayo. Amen? Wina-wash out kung ano yung hindi dapat. And yung the best thing po dito is binabago po ang ating mga puso. Amen? Chains of heart to be fit for a holy purpose. Kasi gusto ng Panginoon na maging karapat-dapat tayo sa gagawin natin sa Kanyang kingdom. Yung inaayos ng Panginoon ng ating puso. Kaya dapat we should offer our hearts. Amen? Calibrate our hearts. Lagi natin ibigay ito sa Panginoon. Set apart, obeying daily, living, and following Jesus Christ. And then sabi po dito, sa 14, do everything without complaining and arguing. Those who serve the Lord should not be known for arguing and complaining, but with humble heart. Sabi nga po, kailangan po, dapat mayroon po tayong
puso na mapagkumbaba. And we should serve with humbleness. So dapat po tanggalin na po sa atin yung mga complaining, arguing. Huwag na po tayong makwenta. Kung ginagawa mo to sa Panginoon, wow, good for you. It's a privilege, it's an opportunity na makapaglingkod ka pa sa Panginoon. Amen po? So wag na po tayong mag-complain na kami na lang, ako na lang, ako na lang na ako na lang. Diba? We should be thankful that you have an opportunity and you have a privilege to serve God. Sabi nga po, di ba kanina ni Pastora, not all of us ay nakaka-attend ng Bible study. Lalo na sa mga midweek. Kasi nga po, meron tayong mga ginagawang gampanin din sa mga buhay natin. Pero, dun sa mga laging present, sa mga activities, sa mga naniniwala ako na walang nagko-complain. Wala po niyan dito sa Cogop San Mateo. Amen po? And wala po dito sa Cogop San Mateo ang nag-aaway. Wala. Amen? Napakabuti ng Panginoon dito sa Cogop San Mateo. Amen? Amen. So, yung pong inaano po sa atin is we should have a heart of a humble and we should have a heart of a servant. Amen po. So, dumako na po tayo. Mabilis lang po. Philippians 2:15-18. Sabi po dito sa 15, so that no one can criticize you, live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in a world of crooked and perverse people. Sabi ko, ano ba tong crook? Yung pala yung mga dishonest. Kasi panahon ngayon, mandami ng manloloko. Dami ng scammer. Amen? Mga dishonest people. And ano ba tong perverse people? Those are people that unreasonable. They're unaccepted. Yung mga pinaggagawa nila, they are troublesome. Yung mga, sometimes ito yung mga nagbibigay sa atin na-annoyed tayo na minsan, naiinis tayo sa mga taong ito. Kaya ano pong sabi po dito? Shining like bright lights. Sa mundong maraming mga ganitong tao. Di ba? Kasi the light that shines brightest when you are in the dark. Kasi nga po, the world today is very dark. Toxic na po. Yun yung word na ginamit ng aking mabait na kapatid. Toxic na daw po ang mundo. So, kahit na toxic na ang mundo, dapat tayo mga Kristiyano, hindi tayo nakakontaminate. Amen? We should not be contaminated even though that our world is already toxic nga po. We are dark. So, dapat po pala tayo po ang nagsashine. Sabi po dito sa Ephesians 5:8, for once you were full of darkness, but now you have light from the Lord. So live as people of light. Dati, nasa kadiliman tayo. Yun po yung lagi natin sinasabi, before. Kung sino tayo, nandun po tayo sa kadiliman. But now you have light from the Lord. Nung time na nakipag-union ka sa Panginoon, nakipagkaisa ka na sa Panginoon at tinanggap mo siya bilang Lord and Savior mo, nagkaroon ka na ng ilaw. Amen? Because we are also in darkness, but now that we have Christ, we have relationship with God. We already have light. Kasi Christ is light. Amen? Siya po yung ilaw. And so, nung time na nakipagrelasyon na po tayo, yung ilaw na yan ay meron na tayo. Amen? Yung nga po yung sinasawag nila, di ba? Nung time na nakipag-isa na tayo, tunay tayo nakipag-isa, nandito na po sa atin yung Holy Spirit. Amen? At ano po bang ginagawa ng ilaw? Ang ilaw, di po ba, pinapakita niya ini-expose niya yung liwanag. Pinapakita niya yung dilim, pinapalitan niya ng liwanag. So pag nasa liwanag, nakikita po natin lahat. Naalala ko pag yung lola ko, buksan mo nga yung ilaw para makita. O, di po ba? Kasi nga madilim. Para makita yung pag naglinis ka, buksan mo para makita mo yung kasulok-sulukan. Matanggal mo yung dumi. Ganun po. So, ito po yung time na po na yan is in-expose po sa atin yung darkness sa atin. Kaya nga po, di ba, sinasabi ko po kanina that we are in the process of sanctification. Kasi nga po, tinatanggal sa atin, ini-expose sa atin yung ating kadiliman na mayroon po tayo. Because we're already in the process of purification.
Amen? Kasi ito po yung gusto ng Panginoon sa atin, that we should walk with righteousness and holiness. Kasi gusto ng Panginoon na magamit ka sa kanyang holy purpose. Amen po? So the darker the world is, the brighter the light will shine. The light of Christ can shine brightly through us to a dark world. So dapat nakikita po sa atin ang liwanag. O, di ba? May liwanag ang buhay. Meralco. Hindi po. Mga Kristiyano, dapat nakikita po sa atin ang liwanag. Hindi po si Meralco. So, yun nga po, yung sinasabi nga po ni Robert nung nag-ano po siya, is, we have our testimony. Ang bawat isa sa atin, before po tayo nakakilala sa Panginoon, is nasa kadiliman po tayo. And nung time na nakilala na natin ang Panginoon, mayroon po tayong mga testimony sa ating mga sarili. We have our testimony. And ngayon, in the way we walk with God, with righteousness, yung the way that we live that is acceptable to God. Kung ano yung kalooban ng Panginoon, yun po yung sinasabi na with righteousness and compassion. Compassion, ano po ba ito? Ito po kung paano po yung sympathy mo sa kapwa mo. Na hindi mo lang iniisip yung sarili mo, naiisipin mo rin sila na, nakilala ko ang Panginoon, may Kristo na ako, iba yung buhay kay Kristo, nagkaroon ka na ng sympathy sa kapwa mo. At gusto mo rin silang makilala. So sabi po dito, with God, righteousness, and compassion. And dahil po dyan, dahil sa paglakad mo ng with righteousness and compassion, nakikita yung ilaw mo sa mundo. Amen? Sabi nga po nila, you cannot shine as a light if you're acting the same as everyone around you. Lalala ko yung sinabi ni Pastora na baka mamaya ang pinalitan mo lang religion. Hindi ka nga sumasamba sa mga ganito, hindi mo na yung ginagawa, yung dating ginagawa na hindi harapat dapat. Pero, yung character natin, yung attitude natin is the same as everyone around you. So, hindi po magsha-shine yung light natin kung we are acting the same as everyone. Amen? So, tayo po, our mission from the world is to make known Jesus. Makilala ang Kristo sa buhay po natin. And to shine as light and shine brightly. Hindi lang po liwanag, kundi brightly. Sobrang liwanag. And sabi po dito sa John 8:12, Jesus spoke to the people once more and said, ang Panginoon yung nagsalita po dito, I am the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness because you will have the light that leads to life. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, nung time na sinunod natin ang Panginoon, that we follow and we have union with God, meron na po tayong ilaw that leads us to life. Amen? And Psalms 190-105, sabi po dito, the word of God is a lamp unto my feet and a light unto my path. The word of God. So how often we read our Bible? How often we read the word of God? Kasi dito sinasabi that the word of God is a lamp unto my feet. Ito po yung mag-guide sa atin sa paglalakad natin sa buhay. Because we are in the journey dito sa mundo. Sabi nga po, hindi po ito ating final destination. So habang naglalakad tayo dito sa mundo na tinatawag po nating kadiliman, is mayroon tayong lamp unto our feet. Na ito po ang nagbibigay sa atin ng liwanag sa ating mga dinadaanan. Amen? And sabi po dito sa Matthew 5:18, you are the light of the world, like a city on the hilltop that cannot be hidden. Pag mayroon tayong Kristo sa ating mga buhay, makikita at makikita ito. Na para daw nasa hilltop tayo, nasa taas ng hill, ng burol. Nakikita ang liwanag sa atin. Parang makikita, si Brother Robert, sa opisina nila, ay iba to. Di po ba? Nadidistinguish kung ano yung kaibahan. Ay iba to, hindi siya ganun. Natuwa naman ako kasi
Aminado naman po ako dati na nainom ako Pero natuwa naman ako ngayon sa opisina, ang sabi nila, ayaan, sasama yaan sa mga birthday, pero hindi yan iinom. Oh, man. Sabi ko, Lord, salamat. Kasi dati ganun ako, nakakahiya. Naabot pa madaling araw. Pero ngayon, ang sabi nila sa akin sa opisina, ay, hindi yan nainom, huwag niyong ayain dyan. Oh. So, nadidistinguish na po tayo. Sabi ko, Lord, salamat dahil nakikita na po. Na na po tayo. Di po ba? Kaya nga po, dapat sa atin nakikita. Amen? And God calls us to be Christians, followers of Christ, and we are to live differently than the world. We are the followers of Christ, should be live in contrast to the world. So wag po tayong makiayon sa mundo. Hindi porke uso, gagaya na po tayo. Sa tingin niyo po ba, kagustuhan ng Panginoon yan? Sa tingin po niyo po ba, nakakalugod sa Panginoon yan? Yung ginagawa, porke uso? So, dapat inaano po natin sa sarili natin na ito po bang gagawin ko ay karapat-dapat. Kagustuhan ba ito ng Panginoon? So, wag po tayong umayon. Ang inano po dito, we should live in contrast sa mundo. Kasi ang mundo natin ngayon, ay grabe na. Wala na. Wala nang mga pakialam. Puro self-centered na. So, we should live differently. Amen? Pero, sa pamumuhay natin bilang Kristiyano, wag naman po tayo masyadong pabanal. Yung word na pabanal. Minsan, parang, lalo na pag mga fresh ka, yung tinatawag nilang new Christian ka pa lang. Ay grabe, ay hindi, bawal yan, ay pangit yan, ay huwag naman ganun kapatid. Di po ba? We should have respect po. Hindi po porke alam po natin ang salita ng Panginoon at tinuturo sa atin, kung anuhin natin yung kapatid, yung sa labas, mali ang ginagawa mo. Sabi sa Bible, talagang Bible ang inano mo pa. Hindi po ganun. Kasi ang gusto ng Panginoon that we should correct ang natin with love. Pwede mo naman sabihin, tabihan mo, huy, alam mo ba? With respect. Kaya yung sinasabi minsan sa atin tingin natin, napakataas natin, lalo na pag alam na natin yung word about sa Word of God. Napapansin ko po yan dun sa mga, on fire. Ay, grabe, ang lala. Na to the extent na nawawalan na sila ng respeto. Kung mali man ang sinasabi ng kapatid mo, pwede mo naman sabihin in private. Wag naman mismo sa harap ng kapatid mo sasabihin mo, ay mali ka. Hindi ganyan. Wag ganun. Amen? Wag po tayong mamahiya dahil hindi yan gusto ng Panginoon. Kailangan po lagi nandun yung respeto. And hindi po is babanat ka na kaagad. Dapat titingnan mo din kung paano ka bumanat. Amen? Lalo na pag gagamitin mo yung Word of God, titingnan mo rin kung naaangkop at naaayon. Diyos ko po, lalo na sa opisina namin, Diyos ko po, ang lala doon. Pag sinabing Christian, sige nga, iano ka nila, iproprovoke ka nila. Pero dapat nandun lagi sa'yo. Sabi nga po nila is, lagi kang magbabaon. Yun nga po last week, di po ba, anong sinabi sa atin? That we should wear the full armor of God every day, daily, sa araw-araw. Kasi nga po, we are in this spiritual world. Grabe yung battle po natin. Lalo po sa ating mga Kristiyano. Dapat pang-ingatan po natin. Kung kiniklaim din natin that we are the Son of God, that we are the children of God, pang-ingatan mo yung Kristo sa buhay mo na hindi ikaw ang kapulaan pa. Sikapin mo na isuot mo yung full armor para may defense ka. And magbaon tayo ng maraming pasensya at pangunawa. Dahil ang daming tao na magproprovoke sa'yo at mawawalan ka ng pasensya. Sa totoo lang po. Diyos ko po, tested ko po yan. Hindi po yung pasensya na tinapay pasensya. Lagi tayo, di ba yung full armor, may helmet tayo, may belt, may bulsa-bulsa dyan ka maglagay ng pasensya at pangunawa. Lagi mong uunawain, iisipin. Sa opisina, nagiging gawin na lang namin pag hahawakan namin yung isa pag napupuno na.
Unawain mo na lang. Baka nung binubuntis yan ng nanay, hindi masaya. Minsan may mga ganun na lang, alam mo yun, kasi gasgas na yung linya na, unawain mo na lang, baka may pinagdadaanan. Iba na po ngayon. Nung pinapanganak na, yun ang iniisip namin. Hayaan mo yun, baka yung nanay niya, nung nagbubuntis, masama ang loob. Kaya ganyan yan. Diba? Ayun ang kailangan talaga natin. Makita sa atin yung pasensya. Kasi pag nawalan ka ng pasensya, anong mangyayari? Ay, riot, gulo. Papatol ka na, magiging patola ka na. So dapat laging may baon tayong pasensya at pangunawa. So yun yung ang sarap na sabihin na, grabe naman tong taong to, ang tindi ng pangunawa. Amen. Amen po ba? Amen. So lahat po dapat tayo ay mahaba ang sinturon. Mahaba ang pasensya sa bawat isa. Sa atin pa lang. Minsan. Amen? So dapat nandun yung ating unawaan sa bawat isa. Isipin mo na lang lagi, yung itong taong ito, kung anong nangyayari sa kanya. Minsan i-ano na lang natin yung ano natin. Sabi nga yung shoes natin sa taong ito. Yung unawain na lang natin. Amen? Yung may pinagdadaanan to, ano to, ganun. Kasi para ang tatawag doon, i-reverse mo na lang. Tapos pag ganyan na minsan talagang sasabog ka na, anong gagawin mo? Tumalikod ka, huwag mong harapin. Tumalikod ka, pumunta ka doon, and then doon ka pray ka na paglabanan mo. Kaya nga sabi natin, araw-araw, there is a battle. Kaya dapat talaga natin suot po natin yung ating full armor. Amen po? Amen. So, napakabuti ng Panginoon sa atin that we should not lose it's our testimony and impact to the world. Ang ganda kaya kung ang impact mo sa world is sasabihin nila, grabe itong taong to. Kung paano kanila nakikita, kung paano nila nakikita ang Kristo sa buhay mo. Amen? So, nandito na po tayo sa conclusion. God is good. Amen? Sabi po dito sa Philippians 2, verse 16 to 18, sabi po dito sa 16, hold firmly to the world of life, then on the day of Christ's return, I will be proud that I did not run the race in vain and that my work was not useless. Yun po yung sinasabi kanina sa awitin. Lagi natin yung titingnan na hindi po useless yung lahat ng pinagdaanan natin, yung mga battles natin, yung mga ano natin dito, mga suffering. That hindi tayo tumakbo sa takbuhin na wala lang. Amen? And magiging proud sa atin ng Panginoon. Pagharap natin sa Panginoon. Amen? And sa 17, sabi po dito, but I will rejoice even if I lose my life, pouring it out like a liquid offering to God, just like your faithful service and offering to God. And I want all of you to share that joy. Diba? Yung joy na yan sa pagsiserve natin sa Panginoon. Yung sinasabi po nila sa atin, ang ating buhay is an offering to God. Kasi para tayong mga wine. Ano po bang ginagawa sa wine? Pinipress, kinakrush, hanggang lumabas ang new wine sa atin and we will pour out. Ang ating katawan is a vessel. Vessel po tayo. Diba sabi nga po kanina ni Brother Julius, we are the temple of God. And ang katawang ito sisidlan lang sa atin. So, we should, sabi nga po, di ba ni Pastor Arnel, na i-ready natin na maging mangkok tayo. Mangkok na sisidlan. A new vessel. Amen? And ito'y magiging offering natin. Yung buhay natin is magiging offering to God. And we will share that joy. Grabe no, yung word dito na ginamit is rejoice. So sa ating buhay Kristiyano, kailangan po tayo daw mag-rejoice even if you're suffering, even if you struggle. Kahit na may mga pinagdadaanan tayong mga hirap sa buhay, yung mga suffering na yan, kasi normal na po talaga yan na mayroong pagdadaanan tayo. Kahit hindi po tayo may Kristo sa buhay, talagang mayroon ang mundo. Pero iba pag may Kristo. Amen po?
So, kung ano man yan, yung mga nararanasan nating suffering, mga pain, mga struggles po natin, we should rejoice. Bakit po kaya sinabing rejoice? Bakit? Because tinitestingan po ang faith natin. Kung hanggang anong level na ba tayo. Kasi nga po, pag tayo po ay Kristiyano, dapat nagle-level up po ang ating spiritual growth. So, tinitingnan po dyan ng Panginoon na ito, nalampasan niya si level 1, nasa level 2 na siya, nasa level 3 na siya. So, pataas ng pataas, sa pataas yung struggle natin, we should be rejoiced. Kasi bakit? Ang Panginoon ang nagtitest sa atin. Sabi nga po, di ba, sa buhay ni Job, inalaw ng Panginoon ang mangyari yon para matesting yung genuine faith ni Job. So tayo mga Kristiyano, yung pinagdadaanan man natin na yan is a testing. Sabi nga po, nangungusap ang Panginoon sa atin. Dahil tinitingnan ng Panginoon, itong anak ko ba na to is magkakaroon na ng matibay na pundasyon. Para yung ating pagpunta dito every Sunday, yung ating pagbabasa ng Bible ay hindi masayang. Kasi yung pagbabasa natin ng Bible na yun yung ating sandata sa araw-araw. Yun yung defense natin eh. Kaya nga yung mga struggles na yan, yung mga pinagdadaanan nating suffering na yan, kung lagi tayo, ito ang ating pinanghahawakan. Sabi nga po, di po ba? Hold firmly. Ito ang panghawakan natin. So mag-reduce tayo dahil tinitesting yung faith natin. Titingnan kung how genuine is your faith. Kasi the more na tinitest tayo, the more nakikita ng Panginoon yung faith mo sa Kanya. Di po ba? Katulad ng mga sasakyan na yan. Before yan i-release sa market, grabe yung pinagdaanan pala niyang testing. As in talagang ilang sasakyan ang sinisira, binabangga. Tinitingnan kung gaano kaganda ang quality. And also sa mga product, lalo na yung mga companies na mga naglalabas talaga ng mga high quality, tinitingnan po nila, tinitesting nila yung product na ito kung effective ba ito. So para tayong sasakyan, tinitesting tayo, binabangga, kinakrush tayo, pinipraise hanggang sa mailabas ang pinakamaganda sa atin. Ang pinakamatibay na faith po natin. Amen po? So dapat po natin, wag po tayong malugmok pag nakakaranas tayo ng mga struggles. We should rejoice if we have naranasan natin yung mga sufferings na yan. So sabi po dito sa 18, yes, you should rejoice and I will share your joy. Mayroon tayong ka-share. Amen? Kasama kasi natin ang Panginoon. Sabi po dito, be strong in the Lord in His mighty power. Dahil ang Panginoon ang kasama natin, He is the one who will give us the strength. Di po ba sinasabi natin that God is my strength? So dapat nakikita sa atin yung strength ng Panginoon. And yung power ng Panginoon sa atin. And sabi po dito, hold firmly and be strong in the world of life. So panghawakan po natin yung tinatawag na world of life. Ito po yung Bible. The Scripture. The world of life. Dapat po panghawakan natin, hold firmly. And the true joy is living in Christ-centered life and godly living. Only filled with the Holy Spirit continually can bear the fruit that will last. Kung ating buhay is lagi po natin hinihingi, the more of you, Lord, the more na i-feel tayo ng Holy Spirit ng Panginoon, ng Spirit ng Panginoon, we are filled. We can bear. Kayang-kaya natin dalhin. Kayang-kaya natin sagupain yung mga struggle na yan. And we will continually bear the fruit that will last. Yung tunay na bunga ng Kristiyano. Kahit ano pa man yan, pagdaanan mo, mamumunga at mamumunga ka. The fruit that will last. Amen? So dapat po tayo is lagi po natin titingnan na at panghahawakan. Ano ba yung sinabi sa atin ng Panginoon? Yun yung baon-baon natin sa puso natin. And napakasarap dito na we will share your joy.
i-share ng Panginoon yung joy niya sa atin. At pag natapos natin yung race na yan, completely, grabe, in the heaven, ando na tayo, nasasabihin sa atin, well done. Amen? My faithful and good servant. Dahil pinanghawakan natin ang kanyang salita. The more that we know God, the more na magiging strong tayo. Dahil kilala natin kung sino ang Diyos natin. Amen? So our God is good and kailangan po natin lagi itanim at ilagay sa puso natin kung gaano nagsacrifice ang Panginoon sa atin. At bilang mga anak ng Diyos at talagang sinabi natin na tinanggap natin ang Panginoon, dapat po nagliliwanag sa atin ang Kristo. We will shine brightly. Huwag po tayong aandap-andap. Malapit na po ang Christmas. So, huwag po tayong ganun. Yung aandap-andap. Amen po. God is so good. Amen. And God is so faithful. He's awesome. To His name, all the glory and honor in Jesus' name. Amen.